taong nahahanap namin, madalas mahirap maiuwi ang mga bata. Malimit kasi, kulang ang mga impormasyong nakukuha namin sa kanila. Pero ang kaso ng batang si Jay, malaking hamon para sa amin. Lalo na't paiba-iba ang kanyang istorya. Tinatayang libo-libong mga pasahero ang araw-araw na nakakahalubilo sa biyahe ng mga bus driver katulad ni Mang Romeo. At sa mahigit 30 taon na niyang pagbiyahe sa rutang Olongapo, Caloocan, hindi pa raw niya naranasang magkaaberya sa daan. Ngunit nito lang January 29, bahagyang naantala ang sanay tuloy-tuloy niyang pagpasada. Pilit kasing nakisakay sa kanya ang isang batang diumanoy naliligaw. Kasalukuyan noong naka-stopover sa Pampanga ang minamanehong bus ni Mang Romeo na pa-Maynila. Nakita ko to sa bus stop namin na yung bata nga nagkaiwalay daw nung nanay. Ang sabi sa akin ng bata, nagkaroon daw sila ng campaign doon sa SBME. Ngayon, nung January 5, hinatid daw siya ng lulo niya. Ibig mo sabihin, sabi ko ng ganyan hindi kayo magkasama ng nanay mo. Hindi. Dahil may dalang lunchbox at mga damit ang bata, nakumbinsi si Mang Romeo na galing nga ito sa camping. Pinakiusap po doon sa dalawang superior namin na kung maaari, ipagkatiwala nila yung bata at ihatid ko sa kanila. Kasi kinausap po yung bata na sa Lagro daw siya umuwi. Ayon sa bata, kabisado naman daw nito ang daan papunta sa lugar nila sa Lagro sa Quezon City. Pero nagsisimula na ring magduda si Romeo. Kaya lang yung sa statement ng bata habang nasa biyahe kami, paiba-iba na yung nanay niya raw wala daw doon sa bahay. Tatay niya wala din daw doon. Ang madadatnan daw niya doon yung tita niya. Nakapagpasya na akong idaan sa Jimmy. Pagkatanggap namin sa bata, dinala muna namin ito sa isang shelter habang hinahanap ang pamilya niya. Ayon sa bata, kabisado naman daw nito ang daan papunta sa lugar nila sa Lagro sa Quezon City. Pero nagsisimula na ring magduda si Romeo. Saan ka nakatira? Sa ano po, ang totoo po sa may Olongapo po. Sa Mabayuan po. Sa aming pakikipagkwentuhan sa kanya, kapansin-pansing lumiliko ang direksyon ng kanyang kwento. Saan ka dapat pupunta? Nakita ko po. Tapos po, tagal ko rin po hindi po nakikita po kahit yung mga pinsan ko po. Nagpaalam ka kay mama nung umalis ka? Hindi na po. Bakit? Kasi po, yung ano po, lagi nila po, wala po kami, ano po, pera po. Pero nung lumaon, inamin din sa amin ni Jay, naglayas siya talaga. Pinapagalitan po ako. Yung pinsan ko po, siya po lagi inaaway po ako. Kaya po naglayas po. Yun po, doon po nagsimula. 5 beses na po ngayon. Ayon kay Jay, pinagmamalupitan daw siya sa kanilang tahanan. Ayaw mo umuwi sa mama mo? Bakit? Yung ano po. Bakit? Baka po mapapagalitan na naman po. Ngunit habang kinakapanayam namin si Jay, halatang hindi ito mapakali. Hindi mo ba sila mahal? Hindi na po. Maging ang mga taga-RAC o Reception and Action Center sa Quezon City, tila nalilito na rin sa paiba-ibang kwento ni Jay. Magsabi ka ng totoo, saan ka ba talaga iniwan? Oh. Saan? Sa, ano po? Saan? Sa may mismong bus po. Sa bus ka iniwan, sabi mo galing ka sa bahay, tapos punta ka ng terminal. Tapos ngayon nainiwan ka na naman sa bus. Ano ba yung totoo? Kasi dapat magsabi ng totoo. Ano yung totoo? Kasi ako mismo nalilito eh. Galing ka sa bahay nyo. Oh, galing ka sa bahay niyo Olongapo, tapos pumunta ka, paano? Yung pagkapunta ko po, yan, yung pagka-alis po, pupunta po ako sana eskwelahan po. Eskwelahan naman ngayon. Hindi po yun talaga, ma'am. Galing ka pa sa bahay nito. Dahil sa dami ng mga impormasyong kanyang ibinigay, tila maliligaw rin ang sinumang maghahanap sa lugar kung saan dapat siyang ihatid.
Ngunit sadyang minsan, solusyon na ang mismong lalapit sa amin. May dalang mga larawan bilang katibayan. Tiyempong dumulog sa aming tanggapan nung araw ding yon ang nagpakilalang ina ni Jay, si Lucina. Ito nga po, yung anak ko ay nawawala. Nung Sunday, napagalitan ko nga dahil nagbalot na siya ng bag niya at gusto niya umuwi na ng San Marcelino magbakasyon. Hindi nga pwede kasi may pasok. Kwento ni Lucina, dahil sa hindi niya pagpayag sa kagustuhan ni Jay, tila nagplano na ngang umalis ang bata. Monday, papasok na sila. Pinasakay na sa tricycle. May baon na lahat-lahat. Pagbaba ng tricycle, pumasok siya sa gate ng school. Hindi na malaya nung kapatid na umalis ulit pagkatapos na ibigay yung pera sa kapatid. Nalaman lang nung kapatid, nung lunchtime, aakyatin niya yung kuya niya kasi manananghalian na sila doon. Hindi daw pumasok, sabi ng teacher niya. Hinalughog na nga raw ni Lucina ang buong Olongapo pero ni Anino ni Jay, hindi nila natagpuan hanggang sa makarating siya sa bus terminal sa Pampanga. Aminado si Lucina, mahirap daw talagang disiplinahin ang panganay niyang si Jay. Rebellious to eh. Kahit nung bata-bata pa siya. Ganyan talaga siya. Kailan talagang pag ginusto nito, talagang gusto niya gawin. Pag sinabi niya, desisyon niya to. Minsan nga pag yung para hindi mo na siya mapagalitan, isusubo niya yung kapatid niya. Yung ituturo niya yung kapatid niya para yun na lang mapagalitan at mapalo. Pinapalo niyo, di ba sabi po pinapalo niyo po people mismo? Oo, pinapalo ko yan noon. Pero nung naglaya siya nung first time, after nun din na. Pero kahit tila raw black sheep ng pamilya si Jay, hindi pa rin matiis ni Lucina na mawala ito sa kanyang paningin. Siyempre, masakit. Pag naging nanay kang nararamdaman mo na pagtingin mo, pag uwi mo sa bahay mo, kulay yung anak mo. Iba talaga. Iba. Iba pag nakita mo kahit pagod na pagod ka, kompleto yung anak mo. Iba. Habang ini-interview ng aming staff si Lucina, personal ko namang nakausap si Jay. Bakit ka umalis ng bahay? Kasi po, inaarap po ako ng mga makukulang po. Ano? Pinapalo po. Pinapalo? Bakit ka daw pinapalo? Sinabi ba sa'yo? Hindi. Hindi nila sinabi. Ano ba ang totoo? Napulot ka o lumayas ka? Bigla ka na lang nawala? Hindi po, naglayas po. Naglayas? Hindi totoo na iniwan ka doon? Hindi po. Sumakay ka talaga. Eh, ngayon, Jay, gusto mo na bang umuwi? Gusto mo na bang makita mama mo? Papa mo? Ayaw mo? Bakit? Natatakot po ako. Natatakot ka? Bakit ka natatakot sa kanila? Baka po po pagdating po sa bahay po namin, baka po mapalo po. Madalas ka ba nilang paluin? Gaano kadalas? Minsan lang po. Minsan po ako pinapalo. Bakit daw? Anong dahilan? Ano-anong dahilan? Kasi po, nadadamay po. Ay po, natahimik po din damay po ako ng mga kapatid ko po. Ganun. Nadadamay po ako. Nakakaalarma ang mga sinagot sa akin ni Jay. Dahil dito, agad kong isinangguni sa dating kalihim ng DSWD o Department of Social Welfare and Development na si Dinky Soliman ang kaso ni Jay. Dapat siguro ibalik natin siya sa RAC, pumunta doon yung nanay, pero kausapin mo na hindi niya pwedeng kunin kasi ayaw makapagkita ng anak. Kailangan daw social worker daw ang nandun. Kaya naman agad na naming ibinalik si Jay sa RAC. Samantala, sinabi na namin kay Lucina kung saan eksaktong naroon ang kanyang anak at ito'y sabik na sabik niyang pinuntahan. Pero ipinaalam na rin namin sa kanya na hindi pa niya pwedeng maiuwi ang bata hanggat hindi pa masusing nasisiyasat ng social worker ang kaso ni Jay. Nakausap po namin yung social worker namin, yung YC namin dito, na kung maaari po daw po, bukas na lang po na umaga ay bumalik. Sir, kung ulong gabi ko, alam niyo po ba, inutang na namin pamasahe papunta dito, tapos pababalikin niya kami bukas. Hindi po ako makakapag-desisyon na mai-release sa inyo kasi yung bata po kasi meron po nabanggit na po sa inyo. Kaya kailangan... Hindi nga po siya namin napala. Gusto ko lang makausap. Opo, kailangan po. So, kailangan po talaga niyan.
meron pong social worker na makarinig sa side nyo at sa bata. Yun po yung mamamagitan sa inyo. Natuwa na nga ako, nandito rin yung anak ko, makukuha ko na, tapos ganyan ang sasabihin niyo sa akin. Hindi po kasi... Bakit nasaan ba yung social worker kakausapin ko? Baka ina rin siya na naghanap din siguro na walang aso nila yan. Anak ko yan eh. 2 araw na ako hindi natutulog. Tapos sasabihin niya, kakausapin ko siya, baka ina din siya. Kahit sino sigurong ina, pareho lang ang magiging reaksyon, katulad ng kay Lucina. Hindi rin po ako nananakit ng anak ko. Siguro naman, obligasyon ko rin turuan sila ng tama. Alam niyo ginawa, sir? Nagsinungaling na ngayon anak ko sa Victoria. Kaya pinaniwalaan siya ng Victoria Liner. Pinasama niya ako eh. Pero ina ako eh. Pero mo sabihin niya sa driver, iniwanan ko siya daw. Nagka-camping daw kami, iniwanan ko siya. Meron bang ina? Eh, taga doon lang kami eh. Yun nga rin po yung kwento niya po doon sa social work dito po. Oh my God. Gusto ko naman makita yung anak ko. Ando dito po, tulog po siya Eh, kahit na ba tulog eh, gusto ko lang siya makita at makausap. Hindi ba pwede? Dahil mapilit si Lucina, nagpasya ang mga taga-RAC na ipakausap sa kanya sa pamagitan ng telepono ang kanilang social worker na si Judith Gutierrez. Hello ma'am, good evening po. Ako po yung mother na Ernesto Esteban Jr. from Olongapo pa po. Hello ma'am, good evening po. Anong pangalan nyo? Lucina Esteban po. Bakit tayo umuwi yung bata? Bakit tayo sumama sa'yo? Bakit tayo ka makita? Ayaw ho niya ako makita kasi pinagalitan ko ho siya Sunday ng afternoon. Pinagalitan ko ho siya. Gusto mo ba iuwi mo na yung anak mo? Yes, madam. Okay. Oh, para nakikiusap po ako talaga sa inyo kasi mahirap po sana po maintindihan nyo kayo kung nanay din po kayo. Hindi naman po masamang magdisiplina sa anak kong pinapagalitan ko. Hindi ko po pinapano yan. Alam niya yan. Sa pagmamakaawa ni Lucina, pumayag ang social worker ng RAC na ibigay sa kanya ang bata, pero sa ilang kondisyon. Hindi mo na tataktan yan. Aalagaan mo yan ng mabuti. Pagdating nyo bukas doon, magre-report ka kaagad doon sa Olongapo WD. Sige po. Yan ako? Yes, ma'am. Kasi i-monitor ka namin din. Magdadawa ko ng communication doon sa Olongapo WD para kayo masundan. Opo, opo. Sa pagkakataong yon, nilapitan na ni Lucina ang kanyang anak at kahit tila nanlalaban, ang mahigpit na yakap ng ina ang nagpaamo sa kanya. Ganyan, nahihirapan si mami maghanap sa'yo. Mga kapatid mo napababayaan na. Sana ikaw walang anak ko, naging 3 pa kayo. Naligo ka ba? Naligo ka na? Ha? Baka naman pala lunga eh. Sa mga pangyayaring ito, malaking leksyon ang natutunan ng mag-inang Jay at Lucina. Kumbaga sa biyahe, tila natural lang na malubak at paminsan-minsay maantala ang kanilang pag-andar. Basta titiyakin lang na kapwa nila tatahakin ang tamang direksyon patungo sa pagkakaunawaan nilang mag-ina. Kung anong ginawa niya na hindi naman dapat gawin, ipapaliwanag ko sa kanya lahat yun para hindi siya magtampo, hindi siya magalit sa akin. Hindi ko na po ulit pinagawa ko po, tsaka po mag-ano na po ako, babago po.